Nay, ano pong ginagawa natin dito? Kakausapin natin ang tatay mo, anak. Pero Nay, di ba iniwan na po tayo ni tatay? Anak, babalik siya sa atin. Kailangan ko lang siyang makausap ng mabuti. Kahit na may dala kaming payong ng mga sandaling iyon, hindi yun nakatulong dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Naghintay kami sa labas ng gate. 1, 2 oras, hanggang abutin kami ng dilim. Matapos ang tila walang katapusan na gabi. Sa wakas ay dumating na rin ang hinihintay namin. Biglang binitawan ni nanay ang payong. Nagmadali kaming tumuwid ng kalsada at tumakbo palapit sa gate nang pumasok doon ang isang magarang kotse. Ricardo! Ricardo! Mag-usap tayo! Nandito ka na naman! Hoy! Sandali! Huwag kayong pumasok! Sandali lang ho. Kakausapin ko lang yung asawa ko. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Hindi ako manggugulo. Gusto ko lang kausapin ang asawa ko. Asawa ko? Wala kang asawa dito dahil kami ang kasal at ako ang legal na asawa. Lumayas ka na dito at tigilan mo na si Ricardo! Tay! Tay! Linda, anong ginagawa mo rito? Hindi ba nagkaintindihan na tayo? Sinabi ko na sa iyo na hiwalay na tayo. Ricardo, parang awa mo na. Bumalik ka sa amin. Kailangan ka namin ng anak mo. Hindi ka ba nakakaintindi, ha? Hindi na kita mahal. Sawa na akong magtiis sa hirap. Hindi ko na kaya magpanggap na masaya pa akong kasama kayo. May anak na rin kami ni Aurora. Kaya lubayan mo na ako. Tay, ayaw mo na ba talaga sa amin? Hindi mo na ba ako mahal? Sige na. Umalis na kayo. Lumabas na kayo ng nanay mo. Ricardo, parang awa mo na. Huwag mo akong iwan. Maawa ka sa anak mo. Kahit sa anak mo na lang. Hindi ka ba talaga lalaya sa pamamahay ko? Bilen! Ilabas mo ang aso! Po? Ilabas mo sabi ang mga aso eh! Aurora, hindi na dapat umabot sa ganito. Huwag kang makialam, Ricardo. Tuturuan ko lang ng leksyon itong kabit mo! Nay, halika na, Nay! Tumakbo kaming dalawa ni nanay palabas ng gate nang makita ang 3 German Shepherd na alagang aso ng mga ito. Mabilis akong nakasampa sa ibabaw ng nakaparadang jeep at mula doon nakita ko ang kasambahay ni Aurora. May hawak ito na nakadikit ang kamay sa bibig. Gumagalaw ng mabilis na tila may sinasabi. Matapos yun ay naging mas mabangis ang mga aso at hinabol ang nanay ko. Nay! Nanay! Aurora, itigil mo na ito. Hayaan mo siya para magtanda! Tulong! Tulong! Diyos ko, Bilen! Papasukin mo na yung mga aso! Nang tawagin ng kasambahay ang 3 aso, ay nakapagtataka na madaling sumunod ang mga ito. Agad akong bumaba ng jeep at nilapitan ang nanay ko. Natuguan at nakahandusay sa kalye matapos lapain ng mga aso. Kahit hirap na hirap ay pilit kong tinulungan si nanay na tumayo. Nanay! Nanay! Tulong! Tulungan niyo kami! Tay! Tay, si Nanay! Tay! Linda! Subukan mong lumapit. Kung ayaw mong isunod ko ang mga damit mo kapag lumabas ka ng gate na to! Halos sabay kaming napalingon ni nanay nang marinig ang malakas at mahabang busina na yon mula sa parating na isang kotse na mabilis ang takbo. Nilaki ang mga mata namin at ang sumunod na namalayan ko ay ang pagtulak sa akin ni nanay sa gilid ng daan at...
2:15 ng madaling araw. Sabado. Ang oras at araw na simulan kong isulat ang liham na ito. Hindi ako dalawin ng antok, kaya't naisip kong simulan ang sulat na ito. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, isang magandang umaga po sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Sela. Dahil sa isang kasambahay ko, kaya natagpuan ko ang YouTube channel niyo na Aswang Diaries. Siya rin ang nag-udyok sa akin para ibahagi sa inyo ang sarili kong kwento tungkol sa aswang. Madam Venus, nasa Biblia ang pangalan ko, pero wala itong eksaktong ibig sabihin. Parang ang buhay ko noon. Di ko alam kung bakit pa ako nag-e-exist sa mundo. Sa edad na 14 matapos ng malagim na pagkamatay ng nanay ko. Sa murang edad ay napuno ng galit ang puso ko laban sa tatay ko at sa kanyang pamilya. Nang mawala si nanay ay sinubukan akong kunin ni tatay, pero ako mismo ang tumanggi. Inampun ako ng best friend ni nanay na ninang ko, isang mayaman na byuda. Sa loob ng 15 taon ay nag-aral akong mabuti. Nagpalakas. Kasabay ng paglipas ng panahon ay ang paghahanda ko upang balikan ang mga taong kumitil sa buhay ng nanay ko at umapi sa amin. Ako laban sa sarili kong ama at kanyang pamilya. Mula pera, negosyo at ari-arian hanggang sa lalaking mahal ng kapatid ko sa ama, inagaw ko lahat. Ngunit sa gitna ng paghihiganti ko ay ang pagsalakay sa amin ng isang aswang, isang bagay ang dumating sa buhay ko na hindi ko napaghandaan. Ready ka na? Matagal na. Nai-imagine ko na kung ano magiging reaction ni na Tito Rick at Tita Aurora kapag nalaman nila kung sino ka. Mas excited akong makita ang magiging reaction ni Camila kapag nakita niya na boyfriend ka ng kanyang evil half-sister. Magpapakilala ka ba sa dating apelyido mo? Matagal ko nang binaon ang pangalan ng tatay ko kasama sa hukay ng nanay ko. Hindi na ako Delgado. Villafuerte na ako. Fine. Miss Villafuerte. Pero teka, okay lang bang maging sweet at touchy ako sa iyo sa loob? Kahit i-French kiss mo pa ako sa harap ni Camila, wala akong pakialam. Mas mabubwisit sila, mas maganda. Sila attorney, nandun na? Kanina pa. Ikaw na lang ang hinihintay nila. Halika na. At sirain ang mga buhay nila. Alright. Exciting to. Tara na. Good evening, ma'am. Ang matandang yun, ngingiti-ngiti sa akin habang ako ay suklam na suklam. Paano ko makakalimutan ang mukha nito? Isa siya sa dahilan ng pagkamatay ng nanay ko. Kahit na nangangati ang kamay ko na dukutin ang mata niya, nanatili akong kalmado at ngumiti lang. Pagpasok sa loob ng mansyon ng mga Delgado ay sumalubong sa amin ang bumabahang pagkain at inumin. Ang mga bisita ay pawang mga prominenteng tao, malalaking negosyante at ilang politiko. Good evening. Tuloy po kayo. Habang hawak ang kamay ni Jacob, dumiretso kami sa hardin ng mansyon at doon nakita kong kausap ni Ricardo at Aurora Delgado ang abogado ko. Nagkatinginan kami ni Jacob nang makita na naroon din si Camila. Maya-maya ay lumingon sa akin ang abogado ko at tinuro kami, kaya tumingin sa akin ang mag-asawa. Lihim akong nagdiwang nang makita na nanlaki ang mga mata ni Camila habang ang dalawa ay tila nagtataka. Jacob? Anong ginagawa mo dito? Good evening, Tita Aurora and Tito Rick. Attorney, kumusta po? Iho, long time no see. Ano pa parito ka?
At sino itong magandang dalagang kasama mo? Tita, tito. This is Miss Sela Villaferte. Sa kanya iniwan ni Madam Emilia Villaferte ang share niya sa kumpanya ninyo. Si Sela po ang nag-iisang anak ni Madam. Siya rin ang nakabili ng ibang properties na binenta ninyo. Si attorney yung madalas sumaharap sa inyo dahil busy si Miss Villaferte sa iba pang negosyo niya. Good evening, Mr. and Mrs. Delgado. Long time no see. Sela? Ikaw yung anak ng pinalapan niyo sa aso. Oo. Ako nga. Anak? Miss Villaferte. Yun pong itawag niya sa akin. Mag-isa akong pinalaki ng dalawang nanay ko. At wala akong nakanisna na ama. Sir? Teka lang. Ano papan mo dito, Jacob? Ba't kayo magkasama? Ah, yun ba? Sela is my girlfriend. No, hindi pwede. Why not? Teka, nagugulahan ako. Paano nangyari na anak ni Emilia? Matapos magpaliwanag ng abogado ko, ang kaninang mukha ni Aurora na puno ng peking ngiti ay unti-unting nawala. Pagkatapos ay biglang hinila sa isang tabi ang tatay ko at nag-usap ang dalawa. At mula doon sa kinatatayuan ko, ay naririnig ko ang usapan ng mag-asawa. Anong ginagawa ng anak mo sa labas dito sa party ko? May alam ka ba dito? Wala. Malay ko na siya ang tinutukoy ng abogado niya na Miss Villaferte. Hindi pwede to. Nabili niya ng ibang properties at negosyo natin na wala tayong kamalay-malay. Dahil sa pagkamatay ni Emilia, sa kanya din pinamana ang shares niya sa kumpanya natin. Ricardo, malaki yun. Baka pati ang kumpanya mawala sa atin. Hindi naman siguro. Anong hindi? Sigurado ako na bumalik yan dito para gumanti. Hindi pwede to. Kailangan maunahan ko siya. Mawalang galing na sa pagsabat sa usapan niyo. Pero bakit parang takot na takot ka, Aurora? Karma bang tingin mo sa akin? Kung ganon, pabuti naman. At least ngayon, malalaman mo ang pakiramdam kung paano matakot. Ano ba talagang kailangan mong babae ka? Maniningil ako ng utang. Wala akong atraso sa'yo. Meron. Buhay ang inutang mo. Kaya buhay mo rin ang gusto kong kabayaran. Hindi ako natatakot sa'yo. Talaga? Kung ganon, ano yung pawis sa noo mo? Ha? Pawis? Pinagpapawisan ka ng malamig? Numisi ako, Madam Venus. Kakaibang saya at satisfaction ang naramdaman ko nang makita ang pamumutla nito sa kabila ng makapal na kolorete sa mukha nito. Kitang-kita ko ang kaba sa kanya, kaya pinahid ko ang pawis sa noo niya at kumalat ang makeup nito. Kaya pinahid ko yon sa magarang damit na suot niya na kulay puti. Malamig ang pawis mo? Relax, Mrs. Delgado. Wala pa nga akong ginagawa eh. Babe, do you want champagne? No, thanks. Nasabi ko na ang gusto kong masabi at naipakilala na rin naman ako ni attorney. Umuwi na tayo. Attorney, ikaw nang bahalang magpaliwanag sa kanila. Ah, sige. Halika na. Siya nga pala, Aurora. One piece of advice. Pilitan mong brand ng makeup mo. Dahil halatang cheap ang gamit mo. At hindi sweat-proof. Ang gaspang tuloy ng balat mo. Sige po. Una na kami. Huwag kang mag-alala. Dahil magkikita pa rin tayo. Ng maraming beses pa. Gusto kong palakpakan ang sarili ko sa mga oras na yun. Gustong-gusto ko ang nakita kong gulat sa mga mata nila. Ang payapa nilang mundo na biglang nagulo sa pagdating ko. Bahagya akong napalingon nang makita na nakasunod sa amin si Camila. Malapit na kami sa pinaparadahan ng kotse nang huminto ako at humarap kay Jacob. Pagkatapos ay hinalikan ko siya ng masuyo at malalim sa labi at sinigurado ko na nakita yon ni Camila.
Pagkatapos ay napangiti si Jacob at humawak sa bewang ko. Para saan yun? Reward. Dahil ang galing mo sa loob kanina. Yun lang ba ang reward ko? Meron pa. Mamaya pagdating sa bahay. Ano? Uwi na tayo? Jacob, Oh, Camila, may kailangan ka? anong ibig sabihin nito? Kaya ka ba nakikipag-iwalay sa akin dahil sa babaeng yan? Hindi ba kayo na ni Ian? Niloko mo ko, di ba? May nangyari sa inyo habang tayo pa. At utang na loob. Ilang buwan na tayong hiwalay. Isang kabilang yon. Hindi na mauulit. I'm sorry. Please, ayusin natin to. Talagang hindi na mauulit dahil hindi na kita bibigyan ng pagkakataon para lukohin ulit ako. At ikaw na babae ka. Sinamantala mo si Jacob. Sinadya mo siya agawin sa akin para makaganti ka sa akin. Oo, tama ka. Inaga ko nga si Jacob sa'yo. Gwapo siya. Yummy. Magandang katawan. Nagkataon na broken-hearted siya at sinamantala ko kaya nag-inuman kami. May nangyari na sa amin. Nasarapan siya sa akin at na-realize niya na mas masarap at mas magaling ako sa'yo. Isa pa, ayon sa hayop, mas gusto pa rin niya sa tao. Hayop ka. Talaga? Ako ang hayop? Hindi ba ikaw yon? Sigurado ka ba na tao ka? Ha? Akmang sasampalin ako ni Camila pero agad kong nahawakan ang braso niya at diniinan ko ang hawak dito. Agad kong naaninag ang bangis sa talim ng tingin niya sa akin. Ang nangangalit na mga ngipin. Pero hindi ako nagpasindak. Sa halip ay ngumisi ako at hinila ko siya palapit sa mukha ko. Nang mga sandaling yun ay nagpupuyos na rin sa galit ang dibdib ko. Bastarda! Hayop! Totoo! Hayop talaga ako. At hindi ako natatakot sa inyong mag-ina. Kaya mag-iingat ka sa akin, sis. Dahil baka makalimutan ko na iisang dugo ang dumadaloy sa ugat natin at iisang donor ng similya na bumuo sa atin. Madaling araw. Tulog na ang mga kapitbahay pero gising na gising pa rin ako. Nakasuot ng bathrobe habang hawak ang isang baso na may lamang alak. Nakatingin sa kawalan habang tumatakbo sa isip ko ang mga susunod na plano ko laban sa mga delgado. Maya-maya ay lumingon ako nang dumating si Jacob. Nagaya ko ay naka-bathrobe din. Hindi ka makatulog? Lagi naman. Kung hindi ako uminom ng sleeping pills, hindi magiging maayos ang tulog ko. Ilang buwan na tayong magkasama pero hanggang ngayon, hindi mo pa na ikukwento sa akin ng detalyado kung bakit gano'n na lang ang galit mo sa tatay mo at pamilya niya. Ang kwento ni nanay sa akin noon, mga 4 na taong gulang pa lang ako noon, nang magtrabaho si tatay sa Maynila. Mahirap kasi ang buhay namin noon dito sa probinsya. Kaya pumasok siyang driver sa pamilya ni Aurora. Mula dito sa probinsya, ay doon na nanirahan sa Maynila ang mga ito. Bilang driver, kasama lagi si tatay. Mula noon, bihira nang umuwi si tatay sa amin. Nagkaisip ako na gano'n ang setup ng pamilya namin. Uuwi sa amin ng ilang araw, tapos babalik rin sa Maynila. Tapos ilang buwan, o minsan taon, bago makabalik si tatay. Sa loob ng 10 taon, gano'n ang nangyayari. Si Mama Emilia, best friend siya ni nanay. Isang araw dumalaw siya ron at narinig ko na may relasyon daw si tatay at Aurora. Lumipas ang 2 araw, umuwi ulit si tatay sa amin. Kinumpronta siya ni nanay at umamin si tatay. May anak na palang 2, kaya pala halos hindi na umuwi sa amin si tatay. Ay dahil kinasal na siya kay Aurora. Kami ang tunay na pamilya, pero ang pinakasalan niya ay ang kabit niya. Ang masaklap doon, sa 10 taon na yon, ay 10 taong gulang na rin ang anak nila, si Camila. Nang umagos ang luha mula sa mga mata ko, ay mabilis kong pinahid yun
at tinungga ang natitirang laman ng baso. Mariin kong kinuyom ang mga kamao ko kasabay ng pagbalik ng mga masasakit na alaala sa buhay ko. Nakipaghiwalay si tatay kay nanay. At inamin na matagal na niyang hindi mahal si nanay. At may ibang pamilya na daw siya. Iniwan na kami ng tuluyan ng tatay ko mula ng gabing yon. Hanggang isang araw, nabalitaan ni nanay na bumalik si tatay at ang pamilya niya dito sa probinsya. Nag-abang kami ni nanay kahit na malakas ang ulan. Doon na nangyaring malagim na kamatayan niya. Kinukuha ako ni tatay, pero hindi ako pumayag. Sumama ako kay Mama Emilia. Dinala niya ako sa Amerika. Binihisan, pinag-aral, itinuri na parang tunay na anak. Kasabay ng paglipas ng panahon, nangako ako na babalikan ko sila. At ibababa ko sila sa pedestal na kinalalagyan nila. Hindi ka nag-iisa, Sela. Kasama mo ako. Bakit? Bakit mo ginagawa to? Alam mo na sa simula pa lang, sinadya kitang agawin kay Camila. Pwede mong sabihin na ginagamit kita. Dahil gusto kong magpagamit. Tumigil ka nga. Tumingin ako kay Jacob at napangiti. Kasabay ng pagbalik sa isip ko ng araw na nagkakilala kami. Hindi siya kasama sa plano, Madam Venus. Sa pag-iimbestiga ko sa buhay ng tatay ko at ng pamilya niya, nakilala ko si Jacob na noong mga panahon na yon ay boyfriend pa ni Camila. Sa beach kung saan nakita niya ang panluloko sa kanya ni Camila at kaibigan nitong lalaki. Naroon din ako ng gabing yun. Doon ko lang naisip na agawin si Jacob mula kay Camila. Gwapo si Jacob, maputi, may lahing Briton. Maganda ang mga mata at pangangatawan. Bukod doon ay mabait, malambing at maalaga. Kaya hindi ko rin napigilan ang puso ko na mahulog sa kanya. Hindi naman ako nahirapan na makuha si Jacob. May nangyari sa amin ang gabing iyon at mula noon ay hindi na kami napaghiwalay. Pero seryoso, dahil naniniwala ako sa pinaglalaban mo, pareho tayo ng pinaggagalingan. Iniwan din kami ng nanay ko at sumama sa lalaking mas mayaman. Sinubukan niyang balikan kami at bigyan ng pera at magagandang regalo pero hindi na namin siya tinanggap. Umahon kami sa hirap dahil sa pagsusumikap ni tatay hanggang sa napagtapos niya kaming lahat. Talaga? Hindi ba dahil gusto mong makaganti sa panuloko sa iyo ni Camila? Hindi ako gumaganti sa kanya. Talaga lang nahulog na ng gusto ang loob ko sa iyo. Unang beses pa lang kitang nakita doon sa beach, hulog na loob ko sa iyo. It was love at first sight, I guess. Masigit ka sa kanya sa lahat ng bagay, kaya nakuha mo ko. Ngumiti ako nang lumapit si Jacob at niyapos ang braso sa bewang ko. Inaplos ko ang kanyang mukha at sinuklay ng daliri ang kanyang buhok. Habang kulang na lang ay matunaw ako sa klase ng tingin niya, lalo na nang bumaba ang tingin nito sa labi ko. Sasabihin ko pa naman na sana wag kang mai-inlove sa akin dahil ayaw kong masaktan kita. Huli na para sa babalangon yan dahil mahal na kita. Pinapahanga mo ako sa tapang mo. At yan ang gusto ko sa babae. Sasamahan kita sa laban mo, Sela. Handa akong tumulong sa'yo. Sigurado ka na ba? Paano kung sabihin ko na hindi kita mahal? Eh di pa iibigin kita. Sisimulan ko na ngayon. Iya! Jacob, ano ba? Ibaba mo ako! Doon na kita sa kama ibababa tapos aalisin ko yung stress mo. Madaling araw nang maalimpungatan ako matapos makaramdam na kailangan kong magpunta sa banyo. Bago bumangon ay nilingon ko muna ang katabi ko. Himbing na himbing si Jacob habang naririnig ko sa paligid ang malakas na huni ng mga kuliglig. Matapos kong magbanyo ay bumaba ako sa kusina para uminom ng tubig. Maya-maya,
Sino yan? Nagtaka ako nang hindi sumagot ang mga kasambahay ko. Agad kong binaba ang baso at naglakad papunta sa bintana at doon sumilip. Lalo akong nagtaka dahil wala namang tao doon. Maya-maya ay bigla akong napalingon nang mahagip ng tingin ko ang isang anino. Manang? Ate baby? Kuya Paul? Bigla akong nakaramdam ng kaba. May nakapasok sa bakuran. Nagmadali ako na lumapit sa drawer at kinuha ang nakatagong baril doon. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan na lumabas. Dahan-dahan akong naglakad at sumilip sa bandang kanan ng bahay papunta sa laundry area. Walang tao. Muli ako napalingon sa may malaking puno nang maramdaman ko na may nakatingin sa akin. Sino ka? Lumabas ka dyan! Nakaramdam ako ng kilabot matapos marinig yun. Nanginginig ang mga kamay ko ng mabilis na bumalik sa isip ko ang nakaraan. Paano ko makakalimutan ang tunog na yun? Dahil kagaya nito ang angil ng mga asong lumapa sa nanay ko. Nang muli akong lumingon, sa gitna ng madilim at makapal na halaman, nakita ko ang isang pares ng mata na kulay pula at nanlilisik. Nakatingin siya sa akin at nakita ko ang mahaba at matulis na pangil nito na tila nakahandang sagpangin ako anumang sandali hanggang sa matamaan ng kaunting liwanag ang kamay nito. May mga balahibo yun na halong itim, puti at abo. Lumabas ka sa amin dyan! Stella? Jacob, may nakapasok dito sa bakuran. Ayun, sa likod ng makapal na mga halaman, dun sa likod ng puno. Kinuha ni Jacob mula sa akin ang baril at walang takot na lumapit sabay putok ng baril. Biglang umalis ang kung anumang nilalang na yun at tumalon palabas ng bakuran. Agad akong lumapit kay Jacob habang nakatingin ito sa bakod. Maya-maya ay hinarap ako ni Jacob. Sa susunod, huwag kang mangangahas na lumabas mag-isa. Gisingin mo ako. Paano kung napahama ka? Sorry. Nasa kusina kasi ako. Umiinom ako ng tubig nung marinig ko ang kaluskos dito sa labas. Ano? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Halika na. Bumalik na tayo sa loob. Bago bumaba ng kotse ay nag-retouch muna ako ng lipstick. Pagkatapos ay nakangiti akong humarap kay Jacob na pinapanood ako habang nasa likod ng manibela. Naroon kami ngayon sa bakura ng mga Delgado. Wala pang 7:00 ng umaga na makatanggap ako ng tawag mula sa tatay ko. Gusto daw akong makausap, kaya pinagbigyan ko. Pumayag ako dahil yon ang tamang oras para bigyan ng pagkakataon si Aurora na kumilos laban sa akin. Sigurado ka bang gusto mong kumain dito kasama ng pamilya ng tatay mo? Siyempre hindi. Kahit si Ricardo, ayoko makasabay kumain. Pero dahil may plano tayo, kailangan kong magtiis. Baby, are you sure about this? Baka kung anong nangyari sa'yo. Sigurado ako. Huwag kang mag-alala. Nariyan si Lolo Amado. Hindi niya ako pababayaan. Gustong gusto kitang pigilan. Kaya lang may tiwala ako sa'yo. Thank you, baby. Kaya ka na sa loob. Good morning, ma'am. Daroon po sa dining area si sir. Salamat. Ngumiti ako sa kasambahay ng mga Delgado. Pero nang bahagya akong makalagpas ay nahagip ng mata ko na pinukol ako nito ng masamang tingin. Pagdating ko sa dining area ay agad tumayo ang tatay ko pagkakita sa amin. Mr. Delgado, masyado yatang maaga ang unannounced meeting na ito. Tungkol pa sana ang pag-uusapan natin. Gusto lang kitang kumustahin, anak. Mabuti naman ako. Oh, tapos? Anak, matagal nang lumipas ang panahon. Tahimik na si Linda at Pwede ba? Huwag mong banggitin ang pangalan ng nanay ko. Konting respeto naman. Dahil isang kabastusan na marinig ko yon mula sa taong pumatay sa kanya. sana ay magkapatawaran na tayo. Magkapatawaran? Tayo? Tayo talaga? Kasi ang alam ko sa salitang magkapatawaran ay pareho kayong may kasalanan sa isa't isa. Wala akong naaalala na may nagawa kong kasalanan sa iyo.
ikaw ang dapat humingi ng tawad sa akin at sa nanay ko. Ano bang gusto mong gawin ko para lang mapatawad mo ako? Kaya mo bang ipalapa ang sarili mo sa 3 German Shepherd at magpasagasa pagkatapos? Anak, Huwag mo akong tatawaging anak. Dahil noong araw na tinalikuran mo kami ng nanay ko, ikaw na mismo nag-alis ng karapatan para maging ama ko. So, Mr. Delgado, pag-usapan na natin ang negosyo, okay? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Good morning, Aurora. Upo ka. Kain ka ng almusal niyo. Bakit nandito ang babaeng to, Ricardo? gusto ko lang makasalong kumain ng anak ko, Aurora. Kaya tumahimik ka dyan. Baby, what do you want? Okay na ako sa coffee. Ikaw, kakain ka ba? Gusto ko lang ng bread, bacon, and konting corned beef. Tsaka pala sausage. Habang pinaglalagay ako ng pagkain ni Jacob sa pinggan, ay ngumiti ako kay Aurora nang mahuli ko itong nakatingin ng masama sa akin. Nasa ganoong tagpo kami nang bumaba si Camila na agad lumipad ang tingin sa dating boyfriend. Ano ba talagang kailangan mong babae ka? At bigla ka nalang sumulpot sa buhay namin. Yun ba? Una, interesado ako sa mga properties nyo, kaya ako binili. Gusto ko lang naman tumulong dahil balita ko, bumabagsak na ang ibang negosyo nyo. Nalugi daw. Kawawa kasi kayo, sabi ng nanay ko sa akin noon. Maging mabuti daw ako sa kapwa ko, pati sa mga hayop. Pangalawa, ay, hindi mo magugustuhan ng pangalawa. Wag na. Nangaasar ka ba talaga? Ano ba talagang gusto mo, ha? Ang maghigante? Paano kung sabihin kong, oo? Anong gagawin mo? Hindi mo kami kaya, bastanta. Camila, huwag kang bastos. Anak ko pa rin siya at ate mo siya. Matuto kang gumana. Wala akong kapatid, Dad. At ikaw namang babae ka. Ang kapal mo talagang pumunta dito kasama si Jacob. Dalawa kami inimbitahan ng daddy mo. Hindi magandang ugali na tumanggi. Daddy naman! Itahimik mo yung bunganga mo at umupo ka na. Sela, pasensya ka na dito sa kapatid mo. Masyadong na-spoiled ng ina. Mukha nga. Anyway, kung hindi rin na naman tungkol sa negosyong pag-uusapan natin, aalis na ako. Dahil kailangan ko pang bisitahin ang mga properties na binili ko sa inyo. Mukha kasing maraming dapat linisin. Maraming dumi. Maraming putik. May bahid ng dugo. Anak, sana hindi pa ito ang muling beses na magkita tayo. Gusto kong bumawi sa mga pagkukulang ko. Paano? Paano mo babawiin lahat ng yon? Paano mo aalisin sa isip ko ang gabing pinamukha mo sa nanay ko? Na iniwan mo kami dahil mas pinili mo ang kabit mo at siyang pinaksalan mo. Paano mo aalisin sa isip ko na wala kang ginawa at mas pinakinggan mo ang hayop mong asawa habang nilalapan ng aso niyong nanay ko? At wala ka rin ginawa noong masagasaan siya. Paano ka babawi sa lahat ng yon, ha? Babe, halika na. Pinunasan ko ang luha ko nang maglakad kami ni Jacob paalis. Palabas na kami ng bahay nang humabol si Aurora at hinawakan ako sa braso. Agad akong humarap sabay bawi ng braso ko. Galit na galit ito nang salubungin ko ang mga mata niya. O mas tamang sabihin na may halong takot ang tingin na yun. Lumayo ka sa pamilya ko. Kung ayaw mong magsisi sa bandang huli. At bakit? Anong gagawin mo? Ipalala pa din ako sa mga aso? O ipapakula mo ako? Hindi na ako nagtataka. Dahil sanay na sanay kang pumatay ng tao. Ginulo ng nanay mo ang asawa ko. Kaya ako nagawa yun. Asawa mo na inagaw mo lang sa nanay ko. Huwag na huwag ka nang babalik dito sa pamamahay ko. Well, depende. Depende yan sa asawa mo.
Teka, bakit ka pa galit na galit sa akin? Wala pa naman akong ginagawa. Magsisisi ka na tumapa ka dito sa pamamahay ko! Let's see. Siya nga pala. Palitan mong brand ng bacon, corned beef at sausage mo. Lasang amag. Mukhang expired na. Parang ikaw. At ang anak mo, mukhang pa-expired na rin. Isang umaga ang kwento sa akin ni Jacob. Habang abala siya sa trabaho sa opisina, ay biglang dumating doon si Camila. Bale walang sinulyapan niya lang ito at muling binalik sa laptop ang tingin. Lumapit ito kay Jacob at nagtangkang halikan siya sa labi. Pero mabilis niyang natulak ang dating nobyo sabay tayo. Ano bang ginagawa mo? Ikaw, anong kalokohan ang ginagawa mo, Jacob, ha? Nanahimik ako dito. Anong sinasabi mo dyan? Ang babaeng yon, si Sela. Oh, anong tungkol sa kanya? Bakit siya pa? Ganun ka ba kagalit sa akin? Ginagamit mo pang bastardang anak ni Dad para gumanti sa akin? Ha? Gaganti ako sa'yo? I'm sorry. Hindi ko naman alam na malakas pala ang bilib mo sa sarili mo. Hindi ko siya ginagamit para gumanti sa'yo. Wala akong oras para dyan. Gusto ko siya. Mahal ko si Sela. Oh, come on, Jacob. Ikaw na rin nagsabi ng party na dahil sa nangyari sa amin ng kaibigan mo, kaya ka pumatol kay Sela. Totoong galit ako sa'yo. Dahil sa ginawa mong yon, dahil kaibigan ko ang sinulot mo, wala kang respeto sa akin. Delikadesa na lang din, Camila. Kilala kita, Jacob. Hindi ka seryoso sa kanya. Alam kong pinaglalaroan mo lang siya dahil ako pa rin ang kailangan mo. I'm way better than her, Jacob. Nagkakamali ka, Camila. Dahil wala ka kahit na konti sa kalingkingan ni Sela. Kaya pakiusap, umalis ka na bago ka pa niya abutan dito. Wala akong pakialam. Hindi ako natatakot sa kanya. Doon ko biglang hinablot ang buhok ni Camila at hinila palayo mula kay Jacob. Kaya napaupo siya sa sahig. Wala itong kaalam-alam na nasa likuran niya ako kanina. Huminga ako ng malalim habang agad tumayo si Camila at akmang susugurin ako. Pero dinaan ko sa tawa na umatras lang ng bahagya sabay tulak palayo sa kanya. Walang iya kang babae ka. Ba't mo kasi nabunutan? Sorry. Tingnan ko lang kung totoo ang buhok mo. Ang akala ko kasi wig. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Wala akong pakialam. Actually, meron. Dahil boyfriend ko ang nilalandi mo. Nagsalita ang hindi malandi. At least, nilandi ako pabalik. Kailan mo ba matatanggap na hindi na ikaw? Hindi kailanman naging ikaw. Nasa akin na si Jacob. Kaya wala ka ng papel dito. Demonyo ka talaga. Pwes, matakot ka kung ganon. Ikaw at ang nanay mo ang gumawa sa demonyong sinasabi mo. Papatayin kita. Takot ako. Wag po, wag po. Ay, iba talaga kayong mag-ina. Kung makapagbanta kayo na papatay, parang napakadali lang sa inyo. Sa bagay, hindi na ako nagtataka. Dahil mana ka sa nanay mo, mamamatay tao. May araw ka rin sa akin. Okay, sure. Hihintayin kita. Umalis ka na, Camila. Huwag ka nang babalik dito. Dahil sa susunod na manggulo ka ulit, ipapakalagad na kita sa security. Hindi ko alam kung anong klaseng gamot pa ang iinumin ko. Pakiramdam ko ay sasabog na ang ulo ko sa sobrang sakit. Nanlalabo ang mga mata ko at parang anumang oras ay masusuka ako. Habang nangyayari yun ay walang tigil sa paghilot sa sentido ko si Jacob. Nagsisimula na sila, Jacob. Ito na yan. Kumikilos na si Aurora. Ipatawag mo agad si Lola Amato. Ang sakit! Malapit na siya dito. Kanina ko pa tinawagan. Magsimulang sumakit ang ulo mo. Teka, nasusuka ako. Dalhin mo ako sa banyo. Madali akong binuhat ni Jacob at dinala sa banyo.
Pagdating doon ay eksaktong nasuka ako at lumabas mula sa akin ang pulang likido na parang dugo. Nakaramdam ako ng takot pero kinalma ko ang sarili ko. Konting tiis. Parating na si Lolo Amado. Sandali lang to. Natatakot ako, Jacob. Wag. Nandito lang ako. Hindi ka nag-iisa. Matapos kong magsuka ay binalik ako ni Jacob sa kama at pinunasan ng malamig na pawis sa mukha ko. Maya-maya lang ay dumating na si Lolo Amado. Nakahinga ko ng maluwag na makita ang matanda. Bakas ang pag-aalala nito sa akin nang makita ako at madaling hinanda ang mga gamit. Pagkatapos ay pinagdikit ang dalawang hinliliit ko. Kumusta na siya? Hindi po okay. Matinding pananakit ng ulo at nagsuha ng dugo. Lintik na mga yan. Talagang balak kang patayin. Hindi pantay ang daliri mo. Tama ang hinala mo. Nagsisimula na nga sila sa pangungulam sa'yo. Di bali, Iha. Huwag kang magalala. Ako ang bahala dyan. Ang sakit ng tiyan ko! Jacob, tulungan mo ako maganda ng gamit. Opo. Matapos akong paupuin ni Lolo Amado sa isang silya na may insenso at kamangyan, ay pinausukan niya ako doon. Pagkatapos ay nagdasal sa salitang Latin at 3 beses na binanggit ang pangalan ko. Nang matapos yun, ay saka siya may pinainom sa akin na tubig na may halamang gamot. Naghintay kami ng ilang sandali pa. Maya-maya ay bigla akong sumuka sa hinandang balde ni Lolo Amado kung saan naglabas ako ng kulay itim na likido. Konting tiis, Iha. Konti na lang. Matatapos na tayo. Ayoko na! Nahihirapan na ako! Malapit na. Konti na lang. Hanggang sa matapos akong sumuka at gumaan ang pakiramdam ko, saka ko muling nahiga sa kama. Pagkatapos ay may pinasuot sa akin si Lolo Amado. Isang kwintas na may silver bullet na pendant. Pagkatapos ay isang sanga ng sinukuan. Huwag na huwag mong huhubarin ang kwintas na yan. At itong sanga ng sinukuan ay lagi mong ilagay sa bulsa ng damit mo. Dahil yang mga yan ang pangontra mo sa kulam. May orasyon na yan. Nararamdaman ko, hindi pa dito nagtatapos ito. Malaki talaga ang galit sa iyo ni Aurora. Pero malaki din ang takot niya. Dahil isa kang napakalaking banta para sa kanya. Isa kang multo ng kanyang nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Kung ganon, mumultuhin ko siya hanggang sa humalik ang mukha niya sa lupa at magmakaawa at lumuhod siya sa harap ko. Gaya ng ginawa nila sa nanay ko. Babe, huwag mo nang isipin yan. Magpahinga ka lang muna ngayon. Magpalakas ka. Ako nang bahalang umayos ng iba. Salamat. Pero Lolo Amado, ano ang nangyayari sa kanila? Ako nang bahala doon. Araw ng Sabado, walang pasok sa opisina, kaya naroon lang ako sa bahay. Pasado 7:00 na pero nasa kama pa rin ako. Si Jacob naman ay nasa banyo. Napalingon ako sa pinto nang marinig na nagsalita ito mula sa loob. May gagawin ka ba ngayong araw? Wala naman. Bakit? Tara. Punta tayo sa rest house ko. Doon muna tayo hanggang bukas. Sige ba? Para naman makapag-relax. Yun nga din ang naisip ko dahil pagkatapos mong gumaling, diretso trabaho ka kaagad. Sige, gusto ko yun. Anong oras tayo aalis? Bago manangalian. Natawa ako nang humiga ulit sa tabi ko si Jacob at malambing na yumakap sa akin. Pagkatapos ay pinaghahalikan ako sa leeg.
Bahagya akong napadali at tumawa, lalo na nang hilain nito ang strap ng damit ko pababa. Hanggang sa nahinto ang harutan namin nang biglang mag-ring ang phone ko. Hello? Anong nalaman mong bago tungkol sa mga delgado? Sigurado ka ba? Okay, sige. Salamat. Ipapadala ko sa yung bonus mo. Basta't ipagpatuloy mo lang ang pagmatsyag sa kanila. Ano daw ang sabi? Lumala daw ang sakit sa tuhod ni Manang Belen. At sa kasamaang palad, baka maputulan na ng paa. Si Aurora naman daw ay nakaratay sa kama. Masakit ang ulo at suka ng dugo. Hindi naman daw masabi ng doktor ang pinanggagalingan. Duda ang iba na kulang. Binalik ni Lolo Amado ang kulang sa kanila? Oo. Yun naman ang plano sa una pa lang. Sa tuwing susubukan niya akong kulamin, babalik sa kanila ang kulam dahil sa mga suot kong pangontra. Matagal nang gawain ni Aurora ang ipakulam ang mga taong nakakaaway niya hanggang sa mamatay sila. Malas niya dahil pinaghandaan namin siya ni Lolo Amado. Kaya ako hanga sa'yo eh. Matalino ka. Alam mo ang galaw nila. Matagal ko nang pinaghandaan ang paghaharap namin, Jacob. Matagal na ako nagpaimbestiga sa kanila. Bawat detalye ng buhay nilang pamilya ay alam ko. Kahit ang pinakatatago nilang sikreto. Matagal nang gumagamit si Aurora ng kulam at si Belen, ang kasambahay nila. Siya ang mangkukulam. Kaya alam ko na simula pa lang na ganun din ang gagawin niya sa akin. Kaya ba pumayag ka sa alok ng tatay mo na pumunta doon para kumain? Oo, para may magamit sila laban sa akin. Ang kutsarang ginamit ko. Oo, maghihiganti ako. Pero sinisiguro ko na hindi mababahira ng dugo ang mga kamay ko. Sigurado tayong ligtas ka na. Dahil sa binigay sa'yo ni Lolo Amado. Tama, hahayaan ko ng karma ang kusang maningil sa kanila. Sakaling may balak pa silang masama. Gusto ko rin malaman kung ano pang alam mo tungkol sa mga delgado. Sige, ipapabasa ko sa iyo ang email ng private investigator ko. Nanlaki ang mga mata ni Jacob nang tumingin sa akin. Matapos mabasa ang mga impormasyon na nakolekta ko tungkol sa mga delgado, partikular na ang tungkol kay Camila. Natatawa na pinagmamasdan ko siya habang tulala. Pagkatapos ay pinanood ako nang isend ko sa email ng estranged half-sister ko ang impormasyon na yon. Pinadala mo sa kanya? Oo, Pero, paano kung tayong balikan niya? handa ako. Handa ako, Jacob. Handa tayo. Kasama ko si Lolo Amado. Habang kinokolekta ko pa lang ang mga impormasyon na ito. Sige, ikaw ang bahala. May tiwala naman ako sa'yo eh. Nakapagplano na ako ng gagawin ko laban sa kanila. Pero sa lahat, ikaw ang pangyayaring dumating sa buhay ko na wala sa plano. Masaya ka ba? Oo. Nakakalimutan ko ang galit sa mundo kapag kasama kita. Mahal na rin yata kita eh. Kung ganun, huwag ka nang aalis sa tabi ko. Dito ka lang. Nakahanda akong protektahan ka. Kaya naman. Halika dito. Ano ba? May gagawin tayong dalawa. Jacob, ano ba? Umaga na. Tsaka sabi mo pupunta tayo sa rest house mo. Maaga pa. Madaling araw. Matapos namin kumain ni Jacob doon sa kanyang rest house, nag-movie marathon kami. Pasado 12:00 na ng madaling araw nang makaramdam kami ng antok. Halos 1 oras pa lang kaming natutulog nang maalimpungatan ako matapos makaramdam ng dampi ng malamig na hangin. Nang dumilat ako ay nakita kong bukas ang pinto sa terrace. Jacob! Jacob, gising! Ha? Yung pinto sa terrace, nakalimutan mong isara. Ha? Ano nakalimutan? Sinarado ko yan kanina. Tatayo pa lang sana si Jacob sa kama
Nang mapatingin ako sa bandang paanan, ang manipis na kurtina ay gumagalaw dahil sa marahang pag-ihip ng hangin. Hanggang sa mapatingin ako sa isang sulok. Malapit sa pinto, doon ko nakita ang isang pares ng matang nanlilisik at kulay pula na nagtatago sa dilim. Bigla akong bumalikos ng bangon sabay siksik sa sulok ng kama. Jacob! May nakapasok dito! Saan? Sa sulok! Mabilis kinuha ni Jacob ang baril at agad akong hinila pababa ng kama sa kahinarang ang sarili sa akin. Nanlaki ang mga mata namin nang lumabas mula sa dilim ang isang aswang. Isang nilalang nakahalin tulad ng itsura sa lobo ang mukha. Mabalahibo ang katawan at mahahaba ang mga kuko sa paa at kamay maging sa bibig nito. Umaagos ang laway at dugo mula doon pero nakatayo at naglalakad na parang tao. Nang humakbang ito palapit sa amin ay mabilis na kinasa ni Jacob ang baril. Kasunod nun ay narinig namin ang malakas na angil mula dito. Jacob! Biglang sumugod sa amin ang aswang at mabilis na nagpaputok ng baril si Jacob. Isa, dalawa, at tumama sa balikat ng aswang ang isang bala. Mabilis kong kinuha ang kutsilyo na bigay ni Lolo Amado na gawa daw sa tanso na mabisang sandata laban sa aswang. Nang muling sumugod sa amin ito at nagpaputok ulit ng baril si Jacob ng isang beses. Pagkatapos ay agad kaming tumakbo palabas ng kwarto. Nang makarating kami sa sala, ay agad kaming hinabol ng aswang at sumugod. Umalis ka na! Bilis! Takbo! Halika na! Sumama ka! Ah! Jacob! Wala akong nagawa nang itulak niya ako palayo. Dahil sa takot at pag-aalala, ay napaiyak na lang ako. Alam ko na sa mga sandaling iyon ay hindi ko na pwedeng iwan si Jacob. Nang talunan ng aswang si Jacob ay napahiga ito sa sahig. Natabig nila ang mga babasagin at naglikha yun ng ingay ng mabasag. Nang sakyan ito ni Jacob ay agad akong lumapit at sinaksak sa likod ng aswang. Demonyo ka! Lumayas ka dito! Malakas na umangil ang aswang at pinukol ako ng masamang tingin. Tatayo dapat ito para sugurin ako, pero muling nabaril ito ng isang beses ni Jacob. Muling sumigaw ang aswang at natumba. Doon nakatayo si Jacob at tumakbo palapit sa akin. Hinila niya ako sa kusina at mabilis kumuha ng asin at binato naman yun sa aswang. Muling sumigaw sa sakit ito nang tumama ang asin sa balat. Pagkatapos ay nagmadaling binasag ang salamin ng bintana at tumakbo palabas. Nasaktan ka ba niya? Hindi. Okay lang ako. Pero may galos ka sa braso. Huwag kang mag-alala. Hindi ito galing sa aswang. Doon sa base na nabasag. Ikaw, nasaktan ka ba? I'm sorry. Naidula kita kanina. Ayos lang ako. Ang akala ko hindi na ako matatakot sa kanya. Pero iba pala talaga kapag totoong nasa harap ko na ang aswang. Siya ba yun? Sigurado ka? Oo. Patay ng tatay niya. Wala nang ibang magmamana sa lahi nila kung hindi siya. Makalipas ang ilang araw habang nasa meeting ako kasama ang tatay ko at iba pang shareholder ng kumpanya ng mga Delgado, nagulat kami nang biglang sumugod doon si Aurora. Kapansin-pansin ang pangangayayat nito at bahagya pang namumutla habang inaalalayan ng isang kasama nitong kasambahay. Aurora, hindi pa tapos ang meeting namin. Anong ginagawa mo dito? Wala akong pakialam. At ikaw na demonyong babae ka. Ako? Bakit na naman? Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam ko na ikaw ang may kagagawa ng pag-atake ng aswang sa amin. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? Aswang? Sinong tanga maniniwala sa'yo? Huwag ka nang magkaila. Aminin mo na. Gusto mo akong ipapatay at ang alagang aswang na matandang si Amado ang pinadala mo. Akala mo ba hindi ko alam? Magkasabot kayo ng babarang na yon at pinabarang mo kami kaya hindi gumaling-galing ang pananakit ng tiyan ko! Naririnig mo bang sinasabi mo, ha? At sa harap pa talaga ng mga tao dito? Aurora, tumigil ka na. Nakakahiya ka. Bakit ba palagi mong pinagtatanggol itong anak mong bastarda? Pwede ba?
Huwag kang mag-iskandalo rito. Huwag mong dalhin dito ang pagiging bungangera mo. Hindi ka na ba nahiya? Nasa meeting kami. Wala akong pakialam. Sa akin ang kumpanya na to, kaya gagawin ko ang gusto ko. Ay, nako. Talagang hindi nabibili ng pera ang class at delikadesa. At ikaw na bastarda ka. Itong tatandaan mo. Hindi pa tayo tapos. Kumanda ka sa akin. Sure. Enjoy. Galingan mo, ha? Ingat ka rin. Baka bumalik sa'yo yung mga gagawin mo. Pasensya ka na. Hindi ko alam na susugod siya rito. Okay lang. Parang naman hindi ko kilala ang asawa mo. Pero anong binabanggit niya tungkol sa aswang? Niyaya ako ng tatay ko sa gilid at doon kami nag-usap. Malayo sa karamihan ng mga tao doon sa silid na yun. Kita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Mahalatang problemado at nag-aalala. Tumingin muna ito sa paligid bago tuluyang nagsalita. May umataking aswang sa amin kagabi. Mukhang taong lobo. Malakas siya at maliksik. Sinugod niya kami at pinagtangka ang patayin. Mabuti na lang, nakalaban ako. Alam kong masama ang ugali ko. Pero hindi ako mamamatay tao. Alam ko, anak. Ako na ang humihingi ng pasensya sa inasal ni Aurora. Ewan ko naman kasi sa'yo. Kukuha ka lang ng ipapalit sa nanay ko. Yun pang pamangkin ni Lucifer. Tuloy na natin ang meeting. Siya nga pala. Oh, kunin mo. Palagi mong itago yan sa bulsa mo kahit anong mangyari. Wag na wag mong ilalayo yan sa katawan mo. Para saan? Sama ng sinukuan ito ah. Basta ilagay mo yan dyan. Huwag ka nang magtanong. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Isang umaga nagising ako na sobrang sama ng pakiramdam ko. Sobra ang hilo ko at bumabaliktad ang sikmura ko. Lalo na nang lumabas si Jacob ng kwarto at pumasok ang amoy ng bawang na niluluto ng kasambahay. Pagbangon ko pa lang ng kama ay dumiretso na agad ako sa banyo pagkatapos ay nagsuka ng husto. Yun ang naabutan ni Jacob nang bumalik ito ng kwarto. Kaya agad siyang lumapit at hinagod ang likod ko. Aaminin ko na kinabahan ako ng sandaling yun, Madam Venus. Pakiramdam ko ay kinukulam na naman ako ni Aurora dahil na rin sa kanyang banta. Pero paano mangyayari yun kung dalawang pangontra sa kulam ang binigay sa akin ni Lolo Amado? Tapos ka na? O susuka ka pa? Tapos na. Gusto ko na ulit mahiga. Sige. Buhatin na kita. Pagkatapos, inom ka muna ng tubig bago ka mahiga. Thank you, babe. Gusto mo dalhin kita sa doktor? Hindi. Si Lolo Amadong tawagin mo. Bakit? May nararamdaman ka bang kakaiba? Nag-aalala ako. Di ba ganito din ang una kong naramdaman nung kinulam ako ni Aurora? Nagbanta ulit siya sa akin, di ba? Baka ito na yun. Pero may pangkontra kang suot. Hindi ka tatabla nun. Gusto kong makasiguro, Jacob. Tawagin mo si Lolo Amado. Sige. Hindi naman nagtagal ay dumating din agad si Lolo Amado. Bakas na naman ang takot at pag-aalala sa mukha nito. Matapos ilapag ang mga gamit ay lumapit ito sa akin at hinawakan ang mga kamay ko saka pinagdikit ang dalawang hinliliit ko. Hindi ka naman kinukulam. Hindi ba't binigyan kita ng dalawang pangontra? Nasaan na yon? Suot ko po ang kwintas. Nandito naman po sa bulsa ko yung sanga. Oh, ayun naman pala eh. Hindi ka tatabla ng kulam ng mga yon. Paano ko pa malalaman kapag may sumusubok na kumulam sa akin? Makakarinig ka ng ugong sa kaliwang tenga mo. Wala naman po akong naririnig ngayon na ugong, Lolo. Kung ganun, Lolo, ano pong nangyayari sa kanya? Nahihilo ka kamo at nagsusuka. Nangangasim ba ang sikmura mo? Opo. Tapos hindi ko nagustuhan yung amoy ng bawang. Kaya po ako nagsuka ng gusto. Akin na yung pulso mo. At nang masiguro ko,
kung tamang hinala ko. Ano pong ibig niyo sabihin? Ako'y alis na. At hindi naman ako ang kailangan ninyo. Oh, sandali lang, Lolo. Saan ka pupunta? Anong nangyayari sa akin? Pumunta ka sa ubigay nining para malaman mo. Balitaan ninyo ko agad kung tama ako, ha? Obi? Obi Gaini? Buntis ka? Dahil sa sinabi ni Lolo Amado ay agad kaming dumiretso sa doktor. Hindi na namin naisip ni Jacob ang mag-pregnancy test dahil sa sobrang excited namin. Kaya nang matapos akong eksaminin ng doktor ay gano'n na lamang ang tuwang naramdaman namin matapos makumpirma ang magandang balita. Buntis ako, Madam Venus. Mula ampunin ako ni Mama Emilia ay nakaplano na ang buhay ko. Ang magsumikap at umasenso para maipaghiganti ko ang pagkamatay ng nanay ko. Pero hindi ko inaasahan na darating si Jacob at ang magiging anak namin. Pagbalik namin sa kotse ay emosyonal kaming nagyakap ng mahigpit. Magkakaanak na tayo! Kaya ba natin? Kaya ko bang maging nanay? Hindi ko alam kung handa ako. Oo naman. Kaya mo. Kasama mo naman ako eh. At alam ko na magiging mabuting nanay ka. Aalagaan kita. Kayo ng baby natin. Hindi ko kayo pababayaan. Ayoko matulad sa mama ko, Jacob. Ayoko maiwan at masaktan na ikinamatay niya. Shh! Tahana. Hindi mangyayari yun. Magkaiba kami ng tatay mo. Sa lalong madaling panahon, magpapakasal tayo. Para mawala ang takot mo at mapanatag ang loob mo. Para mapatunayan ko rin sa'yo na mahal kita, Sela. Mahal na mahal. Salamat. Huwag mo akong iiwan, Jacob. Mahal din kita. Dahil sa magandang balita na natanggap namin ni Jacob, ay agad namin iyong sinabi sa mga magulang niya na tuwang-tuwa din dahil sa nalaman. Palibhasay, unang apo, kaya katakot-takot na pag-iingat ang bilin sa amin bago kami umalis. Matapos yun, ay dinala ako ni Jacob sa paborito naming restaurant. Ang akala ko ay matutulog na kaming dalawa, pero natawa ako dahil bigla itong nagpatugtog ng malamyos na musika. Saka ako niyayang magsayaw. Happy? Very. Sabihin mo lang sa akin, ha? Kapag may gusto kong kainin, kahit ano. Okay, sige. Pero parang gusto ko na... aray! Oh, anong nangyari? Yung tainga ko, biglang may umugong. Sa kaliwa ba? Oo. Mukhang nagsisimula na naman si Aurora na ipakulam ako. Magtiwala tayo sa Diyos. At kay Lolo Amado, hindi ka natatablan ng mga kulam nila. Sandali pa kaming nakiramdam, ngunit lumipas ng ilang sandali ay wala na akong naramdaman na kakaibang sakit sa katawan ko. Kaya naman hindi ko na yun pinansin pa at muling tinuon ang atensyon ko kay Jacob. Babe, dalaw tayo sa pundo ni nanay bukas ng umaga. Gusto kong ibalita sa kanya na magkakaapo na siya. Sige. Sa tatay mo, hindi mo ba sasabihin? Hindi ko alam. Hindi na siguro. Para namang may pakialam siya. Ako nga tinalikuran niya eh. Noon yan, babe. Sa totoo lang, sa tuwing nakikita ko kayong magkasama, napapansin ko na yung tingin niya sa'yo ay parang miss na miss ka na niya. Wala akong pakialam sa kanya. Kung yun man ang nararamdaman niya, mabuti ko nagsisisi siya. Pero hindi ko pa rin siya mapapatawad. Kuminto kami sa pagsayaw ng marahan pagkatapos ay ngumiti sa akin si Jacob at hinalikan ako sa noo. Napangiti na lang ako nung yakapin niya ako ng mahigpit. Kaya naman pumikit ako at minamam ang sandaling iyon habang nakasandal ang ulo ko sa dibdib niya. Alam mo naman nakakampi mo ako sa lahat ng oras, di ba? Sasamahan kita sa kahit anong laban mo. Naniniwala din ako sa pinaglalaban mo ngayon. Pero sana isang araw, sana mahanap mo pa rin ang kapatawaran sa puso mo para sa tatay mo, babe. Magkakaanak na tayo.
Ayokong ipanganak mo siya at kamulatan niya ang ganitong klase ng mundo. Yung puno ng galit. Akala ko ba naiintindihan mo ko? Sabi mo susuportahan mo ko. Oo nga. Hindi naman nagbabago yun eh. Ang sa akin lang, magkaka-baby na kasi tayo. Ayokong ma-stress ka kapag inisip mo ng inisip si Aurora at Camila. Ayokong mapahama kayong dalawa. Siyempre, mas priority ko pa rin ang kaligtasan ninyo. Gusto ko lang na kapag lumaki na ang baby natin, ang makikita niya sa atin ay mabuting ehemplo. Paano natin yung gagawin kung puno ka ng galit? Sabi ko nga. Sige na nga. Mag-concentrate ka na lang sa trabaho at sa inyo ni baby. Siyempre, sa akin din. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap nang biglang may malakas na humampas sa pinto ng bahay. Mabilis na kumabog ang dibdib ko kasabay ng paggapang ng kilabot sa buong katawan ko. Nang maamoy ko ang kakaibang masangsang na amoy na yun. Parang nabubulok na katawan ng tao. Dahil doon ay naduwal ako ng wala sa oras. Halos mapalandag ako sa gulat. Nang sunod-sunod na ang malakas na hampas na yon sa pinto. Nandito na naman siya. Ang aswang. Sigurado ka? Oo, hindi ako pwede magkamali. Dahil ganyan ang naalala kong amoy niya. Nung una siyang sumukod sa atin dun sa rest house mo. Ang baril! Bilis! Nagmadali akong kunin ang baril, pati ang kutsilyo na bigay ni Lolo Amado. Maging ang isang bota ng asin ay kinuha ko rin at halos yakapin ko yun. Pagkatapos ay tinago ako ni Jacob sa likuran nito. Ilang sandali pa ay tumigil ang paulit-ulit na malakas na pagkalampag ng pinto. Sinamantala yun ni Jacob at mabilis akong hinila sa isang kwarto, saka ako pinasok doon. Dito ka lang. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Maglaka ng pinto. Pero paano ka, Jacob? Baka kung anong mangyari sa'yo. Kunin mo tong kutsilyo at itong asin. Sige, basta dito ka lang. Agad kong sinunod ang sinabi nito at naglock ako ng pinto. Nakaramdam ako ng takot, hindi para sa akin, kundi para sa anak ko at kay Jacob. Hindi ako madasalin. Mas naniniwala pa ako sa albularyo kaysa sa dasal at sa Diyos, Madam Venus. Pero mula nang mamatay sa ganung paraan ang nanay ko, ay nawalan na ako ng pananampalataya sa kanya. Pero ng mga sandaling yun, doon ko naramdaman ang presensya ng Diyos sa buhay ko. Sa oras kung kailan hindi ko inaasahan, naroon ang Panginoon. Nang gabing yun, natagpuan ko na lang ang sarili kong umiiyak sa takot at pag-aalala para sa kaligtasan ng mag-ama ko. Nagdarasal at tumatawag sa Panginoon. Panginoon, hindi kita masyadong kilala. Basta ang alam ko lang noon ay namulat ako sa paniniwala na pinabayaan mo ko. Humihingi po ako ng tawad. Ngayon lumalapit ako sa inyo sa unang pagkakataon. Hindi para sa akin, kung hindi sa mag-ama ko. Huwag niyo pong hayaan na masaktan sila. Ah! Jacob! Sala! Ganun na lamang ang gulat ko nang biglang mabasag ang salamin sa bintana ng kwarto kung saan ako nagtatago at pumasok doon ang aswang. Bubuksan ko sana ang pinto pero mabilis akong nalapitan ng aswang. Sinunggaban ako nito sa batok sabay hagis sa akin. Gumulong ako sa kama at nahulog sa sahig. Sa isang iglap, nakalapit ito at nagawa akong sakyan sa ibabaw. No! Layuan mo ako! Nanindig ang balahibo ko sa labis na takot nang makita ng malapitan ng malademonyo nitong mukha. Umaagos ang laway nito na parang gutom na gutom. Ngunit mas naging doble ang takot ko nang hawakan ng aswang ang tiyan ko. Baby ko! Hindi! Huwag mong gagalawin ang anak ko! Mabilis kong dinampot ang lampshade na nasa ibabaw ng maliit na mesa. Saka yun malakas na hinataw sa ulo ng aswang. Nang hindi ito natinag, ay tumawa lang ito na parang demonyo. Pagkatapos ay sinakal ako ng mahigpit sa leeg. Napaiyak ako nang maramdaman ko ang unti-unting pagbaon ng matalas na kuko ng aswang sa balat ko. Hanggang sa biglang dumating si Jacob na dumaan sa bintana. Papatayin talaga kita! Kapag sinaktan mo ang mag-ina ko!
Malakas na umangil ang aswang nang saksakin ito ni Jacob at tinamaan sa balikat. Tinulak siya ng aswang bago tumalon sa bintana at tumakas. Kinabol ito ni Jacob. Narinig ko na binaril pa ulit nito ang aswang. Habang ako naman ay napahawak sa leeg ko na nagdudugo na sa mga sandaling iyon. Takot na takot ako, Madam Venus. Natakot ako sa maaring epekto ng sugat na yun sa amin ng anak ko. Maya-maya ay humahangos na bumalik si Jacob at lumapit sa akin. May sugat ka? Ang baby natin, Jacob. Hinagis ako ng aswang kanina at nahulog ako mula sa kama. Baka may nangyaring masama sa baby natin. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa kanya. Kumalma ka lang. Halika. Pumunta tayo ng ospital ngayon din. Matapos ang gabing pagsugod sa amin ng aswang, dinala nga ako ni Jacob sa ospital. Pero habang naroon ay pinasunod namin si Lolo Amado. Matapos masiguro na ligtas kaming dalawa ng baby ko at malapatan ng lunas ang sugat ko sa leeg, agad din naman akong pinauwi ng doktor. Pagdating sa bahay ay tinapalan ng mga halamang gamot ni Lolo Amado ang sugat ko sa leeg para makasiguro dahil kuko pa rin ng aswang ang nakasugat sa akin. Kumusta na si Sela? Ayos na ho. Nagising kaninang alas 6. Nagugutom at naganap ng siopaw na asado, kaya lumabas agad ako kanina. Pagkatapos ng kumain, natulog ulit. Mabuti kung ganon. Huwag mong galalahanin ang mag-ina mo at ligtas sila. Malakas ang kapit ng bata. Pasalamat na lang tayo at hindi siya nakagat. Alam mo, ang mga aswang ay parang mga mababangis na hayop. May kamandag. Kapag nakagat ka at pumasok ang laway nila sa katawan mo, maaaring matulad ka sa kanila o ikamatay mo. Mabuti naman po kung ganon. Sana'y matapos na itong gulo na ito. Gulong sinimula ng mismong ama ni Sela. Nga pala, Lo, nabanggit sa akin minsan ni Sela na sinasabi ni Aurora na pinagbibintangan niya kayo na may alagang aswang at ikaw ang tinuturong mambabarang. Totoo yon. Po? Talaga po? Pero hindi ko alam na aswang siya. Si Fredo na kinupkop at tinalagaan ko. Nakita ko siya sa gubat. Nag-iisang nakatira doon at walang makain. Noong panahon na yon, ay maganda ang buhay ko bilang albularyo. Marami ang nagpapagamot sa akin. Hanggang sa lumipas ang panahon, ay lumaki si Fredo. Tinuring ko siyang parang tunay kong anak dahil wala naman akong pamilya. Hanggang isang gabi ay may napatay sa amin. Wakwak ang tiyan at walang lamang loob. Sunod-sunod na gabi na may natatagpuan ng bangkay. Nakapareho ng sinapit ng unang biktima. At si Fredo ang aswang? Oh, hindi yun sinabi sa akin ni Fredo. Pero binulong na yun ng aking bantay. Pero nagbulag-bulagan ako. Sinong matinong magulang bang gustong saktan at patayin ang sarili niyang anak? Kaya binaliwala ko ang paalala niya sa akin. Hindi rin alam ni Fredo na alam ko hanggang sa malaman ng mga tao. Ang katauhan niya, pinatay nila si Fredo. At nagalit sa akin ang mga tao dito sa bayan namin. Kumakanlong daw ako ng aswang. Mula noon ay kumalat ang balita na isa akong mambabarang at pekig albularyo. Matagal na panahon din akong nagtiis. Si Ma'am Emilia at Sela lang ang tanging nagtiwala sa akin ulit. At binigyan ako ng pagkakataon. Mula noon ay umayos ulit ang pamumuhay ko. Ang importante ho ngayon ay nakaahon na kayo kahit paano. Kaya napakalaki ng utang na loob ko riyan sa maginang yan. Isa pa, ay kilala ko ng personalang na mayapang tunay na ina ni Sela. Si Linda. Napakabait na tao. Kaya hindi ko maintindihan dito kay Ricardo. At pinagpalit ang asawa sa isang babaeng napakasama ng ugali. Siguro ho pera. Nasa gitna raw ng pag-uusap ang dalawa nang biglang dumating si tatay. Galit na galit ito habang hinahanap ako.
Ang malakas na boses nito ang nagpagising sa akin ng mga sandaling iyon. Kaya mula sa kwarto ay lumabas ako sa sala at sinalubong ako ng nakasimangot nitong mukha. Hanggang kailan ka ba titigil, ha, Sela? Hindi pa ba sapat na halos bilhin mo na ang buong kabuhayan namin? Gusto mo pang saktan pati ang asawa ko? Ano bang pinagsasasabi mo? Alam ko na ang ginagawa mo. Noong una ay hindi ako maniwala pero sino pa nga ba ang galit na galit sa amin? Kung hindi ikaw! Kaya walang dahilan para magduda ako sa sinasabi ni Aurora. Ikaw ang nagpapakulam sa asawa at anak ko. At gusto mo kaming ipapatay sa alagang aswang ng matandang yan? Ilang gabi na kaming sinasalakay ng aswang. Kahit saan kami pumunta, sinusundan kami at gusto kaming patayin. Ako? Ako pa talaga nagpapakulam sa kanila? Sigurado ka? Naririnig mo ba yung sarili mo? Huwag ka nang magkena. Hanggang ngayon ganyan ka pa rin. Madali pa rin bilugin ang ulo mo. Isang salita lang ng asawa mo sinusunod mo. At pinaniniwalaan mo agad. Noong pinalaban ni Aurora si nanay sa mga aso nyo, wala ka rin ginawa. Nanood ka lang. Tigilan mo na ang pangungulap sa pamilya ko. Ricardo, makinig ka sa akin. Huwag kang makikialam dito, matanda ka. Makinig ka, sabi! Hindi si Sela ang kumukulam kay Aurora at sa anak mo. Mas lalong wala akong kinalaman sa aswang na sinasabi mo. Matagal nang patay si Fredo. Gusto mo malaman ang totoo? Bakit hindi si Belen ang tanungin mo? Huwag kang mandamay ng iba rito. Hayaan mo siya, Lolo Amato. Ganyan naman yan eh. Mas pinaniniwalaan niyang ibang tao kesa sa akin. Kahit kailan naman hindi mo kami pinili ni nanay. Dalhin mo ko sa bahay ninyo at nang makita ko ang nangyayari sa kanila. Sela, Jacob, sumama kayo sa akin. Pagpasok ng bahay ng mga delegado ay sinalubong kami ng malamig na dampi ng hangin. Isang klase ng lamig na may hatid na kilabot na gumagapang sa bawat parte ng katawan ko. Napatingala kami nang biglang marinig ang malakas na sigaw ni Aurora. Tinig na may kalakip na paghihirap at paghihinagpis. Maya-maya ay nasundan namin ang tingin si Manang Belen habang bitbit ito ng ilang kalalakihan. Mas malaki pa ang tiyan sa buntis at ang paa nito ay magang-maga habang umiiyak at dumadaing sa sakit. Pumunta ka sa loob ng kwarto ni Belen at tingnan mo ang gamit niya. Nagkatinginan kami nang sumunod naman ang tatay ko. Nang sumunod kami, nakita namin doon ang iba't ibang klase ng gamit na pangkulam. Gulat na lumingon sa akin ang tatay ko nang makita ang kutsara na ginamit ko noong umagang kumain ako sa bahay na yun at ang isang manika na may picture ko. Ang totoong mangkukulam ay si Belen. Ayan! Nariyan ang lahat ng ebidensya. Matagal na ako nagpaimbestiga tungkol sa inyo. Inalam ko lahat, ultimo pinakamabawang na sikreto ng mag-ina mo. Gawain na ng asawa mo ang magpakulam sa mga taong kinaiinisan niya at mga nakakaaway niya. Marami na siyang napatay dahil sa kulam. Hindi ka ba nagtataka? Ilang kakilala niyo na ba ang misteryosong namatay sa hindi maipaliwanag na dahilan? Ang totoong biktima dito ay si Sela. Dahil siya ang naging target ni Belen at Aurora at sinubukan kulamin. Hindi tayo magkatulad. Ginagamit ko ang utak ko. Nung malaman ko ang ginagawa ng asawa mo, alam ko na sa pagbalik ko sa buhay niyo, gagawin niya sa akin ang ginawa niya sa mga taong nakaaway niya. Kaya nang bumalik ako ay handa na ako. Hindi nga ako nagkamali. Noong unang beses niyang pinakulam si Sela, ay agad naming naagapan. Binalik ko ang kulam na yon sa kanila. Dahilan upang magkasakit si Belen at ang asawa mo. Ang akala namin ay matututo na sila. Pero nagbintang sila ng mali kay Sela at pinakulam niya. Hataw! Yun ang nararanasan ng asawa at anak mo. Anong ibig sabihin nun? Dahil sa maling pambibintang niya na may kinalaman si Sela sa pag-atake ng aswang sa inyo, sinubukan niyang ipakulam si Sela. Bumalik ng doble sa kanila ang masambalak nila.
Ang sino mang mangbintang ng mali sa kapwa ay dobleng hirap at parusa ang magiging kaparusahan. Hindi lang ang mangkulam, kung hindi ang nagpakulam at ang pamilya ng nagpakulam ay damay din. Kaya lahat ng pagtatangka ng asawa mo at ni Belen na kulamin siya ay dobleng bumabalik sa kanila. At damay maging ang anak ninyo. Napatingala kami matapos marinig ang malakas na sigaw ni Aurora. Nagmamadali kaming umakyat at nang buksan ang pinto, tumambad sa amin ang nakakalat na suka sa kama at sahig. Natakpan ko ang bibig ko na halos maduwal ako sa baho ng amoy sa loob ng kwarto. Nang tumingin ako kay Aurora ay puro suka din ang damit nito. Namayat ito ng husto at humpak na ang mga pisngi. Kulay berde at mga uod na buhay ang gumagapang pa. Magkahalong lansa, amoy bulok at maasim. Napaatras kami ni Jacob nang muling magsuka ito. Ngayon naman ay dugo na ang sinusuka nito. Tulungan niyo ako! Ayoko na! Ricardo, parang awa mo na! Tulungan niyo ako! Tumakbo ang tatay ko sa kwarto ni Camila at doon namin nakita itong nakahiga sa sahig na puro suka at namimilipit din sa sakit ng tiyan. Kulay dilaw na likido na may lumot at bulate naman ang nakakalat sa sahig nito. Pero nang tumingin sa amin si Camila, nanlisik ang mga mata nito at biglang umahangil gaya ng aswang na ilang beses nagtangka sa amin. Nang mga sandaling iyon, alam ko na anumang oras ay tuluyan ang magbabago ito ng anyo. Isarado mo, bilis! Anong nangyayari sa anak ko? Bakit ganun siya? Parang aso kong umangil. Saka bakit sila lang? Hindi ba dapat kasama akong nadamay sa kulap? Dahil sa binigay sa iyo na sanga ng sinukuan ng anak mo, isa sa pangontra ng kulam sa kabila ng mga kasalanan mo sa kanilang mag-ina. Kahit nagalit siya sa iyo, ang kaligtasan mo pa rin ang inisip niya. At si Sela, matagal ko na siyang binigyan ng pangontra sa kulam. Batang, Huwag mo nang ituloy. Huwag mong hingin sa akin yan kung sa susunod na utuin ka ng asawa mo laban sa akin, mas paniniwalaan mo pa rin siya. Matagal na akong huminto sa pag-asa na magbabago ka. Uulitin ko sinabi ko sa'yo, nung unang beses tayong magkita sa party nyo. Matagal na kitang inalis sa buhay ko. Mawalang galang na po, sir. Alam ko na kayo pa rin ang tatay niya. Pero buntis ho si Sela. Ayokong may masamang mangyari sa mag-ina ko. Dahil sa kagagawa ng asawa at anak ninyo. Wala ho siyang ginagawang masama laban sa kanila. Oo, galit na galit ako sa inyo. Pero hindi ako tanga para dumisan ang sarili kong kamay at patayin sila. Hindi ako mangmang. Ginamit ko lang ang utak ko. Mas lalong hindi ako mamamatay tao gaya ng asawa mo at ng anak mong halimaw. anong halimaw? Ano yun? Kabilugan ng buwan. At isa na ulit siyang ganap na aswang. Napaatras kami sa gulat at mabilis na tumakbo pababa nang masira ang pinto ng kwarto ni Camila at doon lumabas ang aswang. Umaangil, galit na nanlilisik ang mga mata. Maging ang tatay ko ay napasigaw sa gulat habang nanlalaki ang mga mata. Hindi! Hindi! Camila, anak! Jacob, itago mo si Sela, bilis. Mabango ang amoy ng buntis sa mga aswang. Delikado siya dito. Opo. Mabilis kaming nagtago sa likod ng island counter sa kusina at mula doon ay tiningnan ko ang mga nangyayari. Samantala nilabas naman ni Jacob ang baril at hinanda iyon sakaling kailanganin ni Lolo Amado ang tulong. Nagulat kami nang biglang lapitan ng aswang ang tatay ko. Kinablot sa kwelyo ng damit at hinagi sa pader. Pagkatapos ay nilapitan si Lolo Amado. Pero bago pa ito makalapit ay mabilis na sinulubong ni Lolo ng isang hagupit ng buntot pagi ang aswang. Lolo!
Dapa po kayo! Wag! Huwag niyong sasaktan ang anak ko! Hindi mo siya anak! Ricardo! Natulala na lang ang tatay ko sa narinig niyang revelasyon. Matapos yun ay lalong lumakas ang angil ng aswang. Sinugod nito si Lolo Amado pero mabilis ulit itong nahagupit ng buntot pagi ng 2 beses. Nang makabawi ay sinugod ng aswang ang matanda at sinakal sa leeg bago inangat sa lupa. Lumapit si Jacob pero malakas siyang hinampas ng braso nito at humampas sa pader. Hanggang sa mapatingin ako sa asin doon sa kusina. Kinuha ko yun, saka dahan-dahan akong lumapit. Dinampot ko ang kutsilyo na tanso at biglang binato ng asin ng aswang. Malakas itong sumigaw kaya nabitawan nito si Lolo Amado. Pagkatapos ay sabay saksak ko sa aswang sa likod. Habang nangyayari yun ay malakas ang kahol ng mga aso na nakakulong sa likod. Nagwawala at naririnig ko ang malakas din na kalampag ng rehas na pinagkukulungan ito. Tama na, Camila! Sela! Lumayo ka sa kanya! Matapos yun ay binunot ko din ng patalim at agad akong hinila ni Jacob palayo sa aswang nang magwala ito. Nagpaikot-ikot ito sa buong bahay hanggang sa tumama ito sa sofa at mahulog doon. Maya-maya ay narinig namin ang malakas na tunog ng iyak ni Camila. Nang tumayo ay bumalik na siya sa dating anyo bilang tao. Matagal ko nang alam na hindi ako tunay na anak ni Daddy. Bago mo ipadala sa akin ang email na yun, Sela. Wala akong alam sa sinasabi mo. Maniwala ka sa akin. Si Mami. I hate her. Sinungaling siya. May isang matandang bigla akong binato ng asin noon. I was only 18 years old. Galit na galit sa akin at ang sabi, anak daw ako ng aswang at diablo. Hindi ako naniwala hanggang sa may isang nagsabi ulit sa akin noon. Inalam ko kung sino tinutukoy nilang tatay ko daw. Si Fredo, ang anak-anakan ko. Siya ang tatay mo, Camila. Nagkaroon sila ng lihim na relasyon noon ni Aurora. Pero nang malaman ng nanay mo na isang aswang si Fredo at tuyugin siya ng mga tao, pinabayaan lang niyang mamatay ang anak ko. Ang akala ni Aurora ay walang nakakaalam na buntis siya kay Fredo. Dumating si Ricardo sa buhay niya at pinaako sa kanya ang bata. Hindi sinabi ng mami mo. Nabuntis siya sa ibang lalaki. Patawarin mo ako, anak. I hate you! Tama sila. Wala kang kwentang tao. Oo. Ako ang aswang na sumasalakay sa inyong lahat. Because I hate all of you! Gusto ko kayong mamatay lahat! Galit ako sa'yo, Sela, dahil inago mo sa akin si Jacob. At naiinggit ako dahil magkakaanak na kayo. I hate you, Dad! Dahil kahit kailan, hindi ko naramdaman na mahal mo ako. Kaya pala dahil hindi mo ako tunay na anak. And I hate you the most, Mom! Dahil hinayaan mong mamatay ang totoong tatay ko. Galit ako sa'yo dahil selfish ka. Dahil hinayaan mo ako maging halimaw. Alam mo ang nangyayari sa akin pero wala kang ginawa. Mas inuuna mo pang lintik na pagpapakulam sa kung sino-sino nakakaaway mo. Tama na, Iya. Huwag ka nang manakit ng tao. Kung gusto mo, tutulungan kita. At paano? Ang kulam ni Belen na bumalik sa inyo, kaya kong gamutin. Pagkatapos ay ipapakilala kita sa mga kapatid ni Fredo. Kapatid? Oo, may pamilya pa siya. 1 taon matapos mawala ni Fredo, dumating sa bahay ang mga kapatid niya. Oo, aswang din sila. Pero mababait sila at hindi nananakit ng mga tao. Hindi ako nag-iisa. May pamilya pa ako. Oo, Iya. Kami anak.
daddy mo, ang pamilya mo. Dalin mo ako sa kanila. Ayoko na dito. Gusto ko silang makilala. Tulungan mo ako. Ayoko nang kumain ng tao. Ayoko na. Nahihirapan na ako. Sige anak, tutulungan kita. Anak! Huwag mo kong iiwan! Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng awa kay Camila. Ang buong akala ko ay ako lang ang naghihirap ang kalooban. Hindi pala. Pareho lang kami. Biktima ng kasamaan ni Aurora. Maya-maya ay napalingon kami sa kanya nang pilit itong bumaba sa kabila ng matinding panghihina ng katawan. Halos gumapang si Aurora palapit sa anak habang umiiyak at nagmamakaawa. Malayo sa kilala ng lahat na makapangyarihan at matapobre. Huwag kang umalis, Camila. Huwag mong iiwan si Mami. Hindi ako nababagay dito. Ayoko nang manakit mo. Maaaring spoiled brat, maarte at maldita ako, pero hindi ako mamamatay tao. Ayokong pumatay. Hindi tayo magkatulad. Ayokong gumaya sa'yo. Pagkatapos ay tumingin sa akin si Aurora. Bakas sa mata ang paghihirap nito. Nagmamakaawa. Wala na ang dating mapagmataas at matapobreng Donya na parang bumibili ng tao sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Umagos ng sunod-sunod ang luha ko nang gumapang ito palapit sa akin at humawak sa mga paa ko. Nakulang na lang ay halikan yun. Ang matagal ko nang inaasam na mangyari, heto at nasa harapan ko. Patawarin mo ako, Sela. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa'yo at sa nanay mo. Sela! Lumayo ka dyan! Aurora! Dahil sa bilis ng pangyayari ay natulala na lang kami sa nasaksihan. Dahil sa pagwawala ng mga alaga nitong German Shepherd ay nasira ng mga ito ang gate ng kulungan at nakalabas. Pagkatapos ay sinugod nito si Aurora. Nagawang hilahin ng 4 na mababangis na aso hanggang sa labas ng hardin at doon nilapa. Sinubukan awatin ni tatay ang mga alagang aso pero maging siya ay hindi makalapit sa bangis na mga yon hanggang sa tuluyang namatay si Aurora. Napangiti ako at marahang pumalakpak habang pinapanood ang dahan-dahang paglalakad ng anak namin ni Jacob na si Grace. Naroon kami sa garden ng aming bahay at naglatag kami ng picnic mat at doon nagpapahinga habang nilalaro ang anak namin. Yay! Ang galing naman ng prinsesa ko. Grace, come here kay Mami. Marahan akong ngumiti nang lumapit sa akin ang mag-ama ko at hinalikan ako sa ulo ni Jacob. Pagkatapos ay hinalikan nito ang anak namin. Hinayaan namin itong umupo sa mat habang naglalaro. Pagkatapos ay nag-usap kaming mag-asawa. Tumawag pala si tatay kanina, nangangamusta. Miss na daw niya si Grace. Kailan daw siya luluwas dito sa Maynila? Hindi ko pa alam wala siyang sinabi. Busy daw sa office. Okay lang ba siya doon mag-isa sa probinsya? Sabi niya, nandun naman si Lolo Amado. BFF na sila. Palagi siyang binibisita, lalo na't may balita tungkol kay Camila. Ay, ang daming nangyari, no? Mabuti na lang tapos ng lahat. Babe, thank you ha. May pagkakataon ka naman na umalis o iwan ako. Pareho nating alam na nagsimula tayo sa hindi seryosong relasyon. Pero nandito ka pa rin. At kasal na sa'yo. Wala eh. Ang galing mo magpaibig. Hulog na hulog ako sa'yo. Pero masaya ako. Dahil nanatili ako sa tabi mo. Kung hindi, baka nagsisisi ako. At hindi ako ganito kasaya. Eh ikaw, napatawad mo na ba ang tatay mo? Natatawag mo na siyang tatay ngayon. Hindi ko pa alam. Nasa proseso pa rin ako ng pagpapatawad. Masyadong malalim ang sakit ng mga nangyari sa nakaraan namin. Pero alam ko na darating din ako doon.
Proud na proud ako sa'yo. Salamat, babe. Ngayon, magaan ang dibdib ko. At dahil sa'yo yun, dahil tinuro ninyo ni Grace sa akin kung paano magpatawad. I love you so much. I love you too. Madam Venus, alam niyo po, noong nagpaplano ako ng paghihiganti laban sa tatay ko at sa pamilya niya, walang puwang sa puso ko ang pagpapatawad. Buo sa loob ko na pabagsakin sila at hindi ako titigil hanggat hindi sila humahalik sa lupa at humihingi ng tawad sa akin. Punong-puno ng galit at puot ang puso ko. Pero may binigay ang Diyos sa akin sa gitna ng paghihiganti ko. Si Jacob at ang anak ko. Sila ang ginawang instrumento ng Panginoon para matutunan ko ang salitang pagpapatawad. Hindi madali, lalo na't nag-iwan ng malalim na sugat ang hindi magandang pangyayari mula sa ating nakaraan. Pero may tamang panahon sa lahat ng bagay, kahit ang kapatawaran. Isang araw, alam ko, na tuluyan nating mahahanap ang kapayapaan sa puso natin. Hanggang dito na lamang at naway may natutunan kayo sa aking kwento. Nagmamahal, Sela. Shh! Huwag kang maingay. May nais lang kaming pasalamatan. Sa aming matatapang na tagapakinig, April Joy Mercado, Cheese Estrada, Jovita de los Reyes, Sarah Jane Ligue, Desiree de los Santos, Cynthia Leva, Francisco Lopez, Apple Bacolores, Ferdinand Ramos, at Javen Delasan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagtangkilik. Kayo ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang lagim sa mga kwento ng Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Aswang Diaries, Aswang Confessions. Magpatuloy kang makinig, magpatuloy kang maniwala, at tandaan, hindi lahat ng kwento ay katang-isip lamang.